Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kaisa ng simbahan dito sa Pilipinas, halina't ipagdiwang natin ang kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Hilingin natin ang kaniyang awa para sa ating mga pangangailangan, lalong-lalo na sa pangangailangan natin ng kaligtasan. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan. Iyuko natin ang ating ulo. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang lingkod na lubos na kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ako'y ng iyong anak ang krus at kamatayan upang sangkatao ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon,
Nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tiken. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Iyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipunin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi dapat. Pagkat yaoy pagkunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagaharit kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon pa man, palibhas ay Diyos yang mahabagin. Ang masawang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may magagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Pagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Asamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Noon pong January 8, 2023, ay inaprubahan po ng CBCP ang petisyon na gawing National Shrine ng Quiapo Church at ang kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno na January 9 ay gawin na ring pambansang kapistahan. Kaya po, kahit dito tayo, nagdiriwang na rin po ng kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sa palagay ko ay tama lang naman. In fact, dapat matagal na ito. Sapagkat alam naman natin, pare-pareho, na marami sa atin ang may debosyon talaga sa mahal na poong Jesus Nazareno. Upang kahit di tayo personal na makapunta ng Quiapo, ay nakikisa na rin po tayo sa pagdiriwang ng kapistahang ito kahit tayo'y nandito. Sabi ko nga po sa ating mga kasamahan sa PPC, sa pangunguna ni Ate Sita Paison, na gawin nating mas makabuluhan ang pagdiriwang ng kapistahang ito sa susunod na taon. Now, isa sa pinakamalaking dahilan ng pagiging malapit natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ay ang katangian nating mga Pilipino na matiisin. Matiisin tayo sa paghihirap eh. We don't easily give up. At yan ay yung katangiang nakikita natin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Yung pagtitiis niya, sabi nga sa opening prayer kanina, ng maraming hirap, lalo na ng kamatayan, upang tayo ay iligtas lamang. Nakikita natin kumbaga ang Panginoon na dinadamayan din tayo sa paghihirap natin. Kung papaanong tayo rin naman sa paghihirap natin ay dumadamay sa paghihirap niya para sa kaligtasan natin. Nevertheless, bagamat ito ay isang katotohanan ng mga paghihirap na ating naranasan, wag naman po nating sanang isipin na ito ay po pwedeng i-apply sa lahat na lang ng mga paghihirap na ating naranasan. Sapagkat iba-iba ang mga paghihirap na ating naranasan. May mga paghihirap na natural lang naman at makabuluhan kung papaanong may mga paghihirap o problema na hindi natural at hindi rin makabuluhan. Natural lang paghihirap kapag ito ay dahil sa pagiging tao natin at pag-iral natin sa hindi perpektong mundong ginagalawan natin. Halimbawa, yung pagkakasakit, kahit healthy living ka naman. Yung pangungulila sa pagkawala ng isang taong mahalaga. Yung pagiging mahirap ng trabaho. Yung pagkalugi sa negosyo kahit nagsisikap ka naman kahit papaano. Yung pagkasalanta natin dahil sa kalamidad, pagka-aksidente, kahit nag-iingat naman tayo. Yung masaktan tayo, maloko tayo ng ibang tao kahit wala naman tayong inaargabyado. Natural ang mga problemang ito sapagkat ganyan talaga ang buhay natin sa mundong ito. Hindi perpekto.
Kaya kahit sino sa atin, pwede talagang maranasan ang mga paghihirap na ito. Samantala, may mga paghihirap at problema naman na hindi natural. Hindi natural in the sense na pwedeng wala naman. Pwede namang hindi maranasan kung magpapakatino lang, kung mag-iingat lang, kung aayos lang. Halimbawa, yung pagkasalanta natin sa baha, dala ng pagsira natin sa kalikasan at pagtapo ng basura kung saan-saan. Yung pagka-aksidente dahil sa kapabayaan, yung pagkakasakit ng malubha dahil sa pang-aabuso sa katawan, yung pagkawala ng negosyo, trabaho dahil sa pagiging irresponsable ng tao, yung pagkasira ng pamilya dahil sa pagluloko, yung pagkaubos ng naipon dahil sugal dito, sugal doon. Hindi natural na mga problema ito sapagkat hindi ito automatically mararanasan ng lahat ng tao, lalong-lalo na kung magpapakatino lamang tayo. At hindi rin ito makabuluhan sapagkat wala itong ibang dahilan other than kapabayaan, kalokohan at kasalanan ng may katawan. In fact, kahit ang banal na kasulatan ay may sinasabi tungkol dito, tungkol sa natural at hindi natural na paghihirap, sa makabuluhan at di makabuluhan na paghihirap, sa necessary suffering and unnecessary suffering. Ang sabi po halimbawa sa 1 Peter 2:20, maipagmamalaki ba natin kung tayo nagtitiis dahil sa paggawa natin ng masama? Hindi. May exclamation point pa dyan, St. Peter. Ngunit kung tayo nagtitiis dahil sa paggawa natin ng mabuti o pagsunod natin kay Kristo, pagpapalain daw tayo ng Diyos. Later on, sasabihin din niya sa chapter 4, verse 15, huwag nawa daw mangyari na maparusahan tayo o mahirapan tayo dahil sa ating pagiging mamamatay tao, magnanakaw, salarin at pakialamero. Pero kung tayo daw ay magdudusa dahil sa ating pagiging Kristiyano, wag na nating ikahiya ito. Sa halip ay magpasalamat tayo at magalak tayo sapagkat taglay natin ang pangalan ni Kristo. Dala-dala natin ang pangalan ng mahal na poong Jesus Nazareno. In other words, kung tayo man ay naghihirap dala ng ating pamumuhay sa mundong ito, pero pagpapakabuting tao, pagsunod kay Kristo, wag daw tayong mahiya. Wag daw nating ipagtaka ito. Sapagkat kasama ito sa buhay natin, kasama ito sa pagsunod natin kay Kristo. At makakaasa tayo ng tulong mula sa mahal na poong Jesus Nazareno. Pero kung tayo naghihirap, dala ng ating pagiging makasalanan, dala ng ating pagiging loko, dala ng ating pagiging sakim, mahiya naman daw tayo kung tayo ay hihingi pa ng tulong sa mahal na poong Jesus Nazareno. Sapagkat wala tayo makukuhang tulong unless tayo magbago. Narinig po natin sa ating unang pagbasa sa aklat ng mga bilang na hindi na nga tinulungan ni Yahweh ang mga Israelita. Pinarusahan pa niya dahil sa katigasan ng ulo ng mga ito. Pero later on, sinagip din niya ng magsisi ang mga ito. So, wag po nating isipin na makatutulong sa atin ang pagdedebosyon sa mahal na poong Nazareno kung pasaway naman tayo. Sapagkat walang darating na tulong sa atin kung ang ating mga paghihirap ay dala ng ating kasalanan, ng ating kapabayaan, ng ating kalokohan unless tayo magbago. Manapa ang tulong na maasahan natin sa mahal na poong Nazareno ay yung konsensyahin niya tayo na tayo magbago na upang tayo matulungan na niyang talaga. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang pare-parehong maging makabuluhan ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng ating mahal na Jesus Nazareno. Pagdasal po natin ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga inakailangang magbago. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko.
Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Iringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga ang mata. samo ko. Panginoon, kami po ay tulungan mo na makapagdiwang ng makabuluhang kapistahan. Ikaw na naghihirap at namatay para kami maligtas lang. Huwag nawa namin sayangin ang kaligtasan ito. Tulungan mo po kaming makita kung ano ang mga pagkakasala at kakulangan, kapabayaan namin, nagiging dahilan upang manatili kami sa putik ng kasalanan, gayon din sa kalungkutan, sa galit na aming naranasan, sa mga pangit naming mga naging karanasan. Tulungan mo po kaming makita kung anong dapat naming pagbago upang kami makaahon sa kumunoy na dulot ng mga ito. Tulungan mo po kami, mahal na poong Jesus Nazareno. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yun ang pakatandaan. Marami siyang mga magandang gusto pang ibigay sa iyo. Pero isipin natin kung anong dapat nating ipagbago. Kung maganda na ang ginagawa natin, may igaganda pa yan, may improve pa yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sabayan lamang natin ito ng taus-pusong pagbabago. Kung lalapit kay Jesus. Lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyo'y alay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, maghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan na maganap nawa ang paghahaing ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghalang pagkabuhay, sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay po namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Samang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Payapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi kami karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa landas mo, laban sa lakad ng mundo, landas na sa akin nais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, ngunit ng ako'y kamtan. Bawat pas ng iyong mga yapak, bawat papang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigim ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, ngunit tayo mo'y kamtan. Bawat akas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan.
Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay yung ihatid sa pagkabuhay sa kalawalatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa'yo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong mga tinutulong sa amin na nagiging dahilan para makatulong din po kami sa ibang mga parokya, sa ibang mga individual. Right now, nagpapagawa po tayo ng mga chapels. Sorry kung wala pa po ako update, pero soon. At we assure you na maraming napupuntahan ang mga tinutulong po ninyo. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amatin. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Salamat po.